USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman Nako. na mga exclusive videos, statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-excited. Kasama po natin via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor. Pero wait, tama, bago yan. Oh, Yun mo sa TV, ba't parang ang payat-payat mo na? ako? Oo. Ay, ganun talaga. Bakit? Kailangan natin longevity. Oh, At saka, longevity tsaka ano? siyempre, yung iyong sponsor. Kailangan mo. Syempre. Thank you very much, Doc Miguel Baker, sa ating pampapayat, mahusay na mahusay. Sana mapapayat mo din ang lahat. Iyon! Ang punto doon eh. Hindi kasi unfair eh. Pumapayat siya, tayo lahat tumataba. Lugi. Eh, di ba? Kuya ko, parang ikaw lang eh. Importante yan. Kailangan talaga tayo, magpapayat kasi baka mamaya mauna pa tayong mawala doon sa mga... Gusto natin mawala. Gusto natin mawala, di ba? Oh, pero ito, alam mo yung guest natin? Oo. Ito, macho to. Ayo. Grabe to. Wag may tabi to kay Palsis. Wag. Oo. Yari to kay Palsis. Oh. Sigurado, pag ito, baka ma-in love kayo. Single na single. Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes, dyan sa Isabela. Magandang gabi, Attorney Harold. Magandang gabi sa inyo, mga papa. Dati Postada, kamukha mo si Gardo Versosa. Ayun. Ang payat-payat mo na, ang macho-macho mo. Yung Attorney- baka naman yung kahoy na gardo yan, ha? Yung yung nakagano, yan, hindi gumagalaw. Oo. Attorney. Ako yung kausap mo kanina, Ocam. Wow! Sino ka mukha ako, attorney? Yun, ikaw pala. What a revelation! Attorney, magandang araw sa'yo, Vice Mayor. Sana next election, maging governor ka na ng Isabela. Ayan. Vice Mayor ka na Isabela ka na eh. Reyna Mercedes. Ito, national hero. Abogado naman si Vice Mayor. Actually, Bakit nakakanya hindi na pa lahat. Hindi pa senador ka agad. Para... Wag muna. Kailangan nilisin niya muna yung lalawigan niya. Ba't madumi ba? Marami, mabaho eh. Di ba? Pero Vice Mayor, nakakanya na lahat eh. Guwapo, matipuno, abogado, mayaman, Mayaman. Mukhang masarap. Ay, mukhang masarap, mukhang matalino. yummy. Vice Mayor, mabuhay ka. Marami kami katanungan sa'yo ha. Isang tanong, isang sagot lang, okay? Grabe naman yun. Hindi, pwede maraming sagot. Walang Okay, isang tanong ko, 10 sagot mo lang, okay? Alright. Okay. Pamunahan mo na, boss Nana. Ayun nga. Ay naku, mainit na mainit, Attorney Harold. Nakita ng buong Pilipinas. Kasi ginulat nyo nung nakaraang, I think, mga Huwebes. Bigla kayong sumulpot doon sa Kongreso at meron kayong bit-bit na reklamo. Paki-explain kung yan ba ay ginawa nyo ng talagang bulagaan o matagal nyong pinlano yan, Attorney? Matagal naming plinano ito dahil hindi natin pwedeng tiisin na meron tayong Pangulo na siya ang pasimuno ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero nung Huwebes, kailangan padaliin kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Magko-convene na yung Congress from their break sa Monday. At kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, barred na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution, kaya dapat i-file kaagad. Mahalaga po na ang ma-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalinong mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ang kasama ko dito yung #1 political lawyer, Mr. Ferdinand Topacio. Kasama ko yung mga may track record na dito, Attorney Manny Luna. Siya yung successful impeacher ni Commissioner Comelec dati na si Mr. Bautista. Andito rin yung endorser sa ERAP impeachment na si Mike Defensor at yung instrumental sa pagtanggal kay ERAP noon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan, hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Kung maiisip ninyo, si Attorney Harold Respicio ay independent simula nung umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, sent daw yung SOCGEN. Nasa Taiwan daw. Hello, madam. Plano nyo ba na istymie yung mga maayos na impeachment complaint? Natatakot ba kayo? Attorney, meron lang akong itatanong sa inyo, no, dun sa proseso.
So, yung impeachment complaint nyo, alam natin, di ba, yung second sa Makabayan Blanc, yung una, yung basurang impeachment complaint, at yung pangatlo, yung sa inyo. Would you consider that as the third impeachment complaint o hindi pa until na ibigay pa sa sa ating Committee on Justice? Sabihin na natin third attempt na impeachment complaint. Yung second and third, hindi tinanggap. Bakit ang tinanggap lang nila ay yung walang kwenta? Kasi kung walang kwenta yung tinanggap nila, yun ang i-proceed nila sa Committee on Justice, malamang i-dismiss kagad yun kasi walang laman yun. So pwede pang mauna yung inyong reklamo kesa sa 1 and 2? Pwede ba yun? Sabay-sabay. Kasi iti-take up lang nila, considered initiated lamang kapag referred na sa Committee on Justice. So before initiated ng House of Representatives, yung complaint for impeachment, bago nila i-refer sa Committee on Justice, kahit sino pwedeng mag-file. Pero once kinonsolidate na yan at refer nila sa committee, yun na yung dadalhin nating impeachment complaint at dapat ma-ventilate ito sa loob ng committee. So pwede bang yung style nila ngayon na pwedeng itago nila o parang i-delay nila yung sa inyo tapos yung una lang? Parking, ano? O i-parking lang, yung unang yung second and third at yung una ang ipasa? Pwede bang gawin nila yon? Hoy mga congressman, huwag niyong gawin yan. Masyado na kayong halata. Ngayon pa nga lang, obvious na kayo. Hindi niyo pinapasok yung pangalawa at pangatlo. Pero confident kami, kapag naipasa namin yung aming impeachment complaint, marami tayong taga-suporta doon sa loob ng Congress. Ire-refer yan sa loob ng komite. At doon tayo magsasalpukan. Paano po yun, attorney? Kasi sundan ko lang yung tanong ni Banat Bay, ano? Siyempre, may una, may pangalawa, may pangatlo. Paano ba ang endorsement niyan? Kasi hindi ba pupunta yan muna sa opisina ng speaker? Tapos yung speaker, ikakalendar yan, tapos ibibigay sa Committee on Justice. So tatlo ba yan na papasok sa Committee on Justice? Or katulad ng sinasabi ni Banat Bay, pwede ba silang mamili? Alin lang yung palulusutin? Halimbawa, tanggapin yung tatlong impeachment na yan? Ang House of Representatives ay isang collegiate body at magmo-move sila by vote ng majority. So kapag nakakalendar yan, baka may mag-motion dyan, automatic may mag-motion dyan na i-refer papunta sa komite. Kung i-refer sa komite, magbobotohan yan kung yes or no. Kung alin yung complaint na i-refer sa komite, yun ang dadalhin. Pero syempre, obvious naman kung hindi nila dalhin yung amin. Hindi yun. Nung mga nakaraan na mga impeachment na nangyayari, hindi dapat gawin yun. Dahil pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Republican government tayo, rinerepresenta nila ang taong bayan. Kailangan nilang sundin ang damdamin ng taong bayan. At itong impeachment complaint na ito, ang totoong complaint ng taong bayan. Kaya dapat ito ang madala sa komite. Well, i-consolidate na lang natin lahat para sama-sama na lahat doon na pag-usapan. Attorney, nabanggit nyo kanina na matagal nyo nang pinaplano ito. Kailan nyo ba dapat planong i-file ito sa Congress? Kasi sabi nyo nga, naunahan kayo ng basurang impeachment. And then, hanggang Miyerkules lang ba o Huwebes ang opisina nila, tapos ang balik sa Lunes na or ngayon, kanina. Ang tanong, bakit naunahan tayo, attorney? Plano talaga natin this week. Kasi inaasahan naman natin na tatanggapin ito eh. Nung mga nakaraan, tinatanggap naman eh. Basta maka-Duterte kasi yung mga nag-file ng impeachment, hindi nila tinatanggap. Akala kasi nila maka-Duterte tayo. Hindi. Ito ay people's impeachment. Walang problema sana kung na-file ngayong week na ito. Kapag maayos yung impeachment, kailangan talagang paghandaan. Kapag gusto mo na bigatin yung iyong impeachment team, dapat kailangan mong i-assemble yung mga tao. Kailangan mong mag-research, magsulat ng napakaayos na complaint. I-assemble mo substantively ang mga dokumento, ebidensya, at proofs. Hindi dapat basta-basta. Inaasahan talaga namin na ipa-file namin this week. Kaso nga lang may nauna na bulok. Tapos hindi nila tinanggap yung amin, ayun na. Kahit nga nauna kami this week kahit nga nag-file kami ng Monday, tapos tinanggihan nila, tapos later on tatanggapin pa rin nila yung bulok. Ganun pa rin ang mangyayari. So regardless, kung ano yung timing, basta mahalaga na dapat bago magsimula yung session ulit nila ng Monday, tapos meron nang naipasa ng mga impeachment complaint, mahalaga na lahat ng impeachment complaint ay dapat maipasa na before that session. Inaasahan na rin namin na merong magpapasa ng impeachment complaint this week, kaya scheduled namin this week. Hindi lang namin inaasahan na tatanggihan yung dalawang substantive na impeachment complaint. Pero, attorney, bumalik tayo muna doon sa pagdating nyo dyan sa Congress.
nagulat ba sila na bigla kayong sumulpot? Kasi parang narinig natin ng initial na sinabi nila yung Secretary General naka-lunch break lang yata or lumabas lang. Pero eventually, sinabi nila na out of town. So hindi pwedeng i-receive. Hindi ni-receive ito nung kanyang assistant. Ano bang nangyari dyan, sir? Paki-explain nga sa mga kababayan natin. Huwag silang magulat dahil trabaho nila ito na tumanggap ng mga impeachment complaint. Kung titignan natin, nasa House Rules na ang pag-file ng impeachment complaint ay doon sa Secretary General. Nung nag-file yung unang impeachment complainant nung Monday, asahan nila na dapat sunod-sunod na yung mga maifa-file na impeachment complaint kasi alam nila na maraming oposisyon, merong Makabayan Black at maraming mga lumalaban dito sa administrasyon na ito. Dapat ready na sila this week. Pero obviously, napaghandaan din nila pero mahina yung paghahanda nila. Maling-mali yung ginawa nila. Ang ginawa nilang palusot, bossing, wala daw sa Pilipinas yung Secretary General ng House of Representatives. Nasa Taiwan daw. Mukhang pinag-isipan yung palusot na iyon. Meron ngang chismis na hindi totoo na nasa Taiwan siya. Kaya dapat tingnan natin sa Bureau of Immigration kung talagang nag-log out papuntang Taiwan itong Secretary General na ito. In any case, ang pinagpapasahan namin ng impeachment complaint ay yung Office of Secretary General. Sa lahat ng opisina, sa buong Pilipinas, kahit sa munisipyo namin, kapag wala yung mayor, vice mayor ang automatic na mayor na uupo, siya yung deputy niya. Ganon din sa Office ng Secretary General. Kung wala yung Secretary General na tao, automatic merong officer in charge dyan. At dapat yung humarap sa amin, siya yung second in command, siya dapat yung tumanggap. And it is not as if na bawal niyang tanggapin dahil yung mga nakaraang impeachment complaint tulad nung ipinansa ng 2017 laban kay Commissioner Comelec Bautista, ang tumanggap noon ay deputy. So hindi nila pwedeng tanggihan at baliktarin ang kanilang trabaho dahil ministerial duty yan. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang ang choice mo. Dalawa lang ang option mo. Kapag ministerial duty, dapat tanggapin mo yan. Pero kapag discretionary, meron kang discretion na tanggapin or hindi tanggapin. Pero yung pagtanggap ng impeachment complaint, ministerial duty, hindi mo pwedeng tignan yung substance ng complaint para iwasan ang pagtanggap ng complaint. In any case, walang nakasulat sa batas na kapag absent yung namumuno doon sa isang opisina ay hindi na gumagana yung opisina. Ayun. So, if ever, halimbawa, attorney, tinanggap, in the future, no, tinanggap ng Secretary General itong complaint, ito ay tanong din ng iba sa ating mga kababayan, how confident are we na magpo-push through itong impeachment na ito considering na napakarami po ng kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, how confident are we na ito ay pipirma din aayon din doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM, gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents, hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process tong impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan. Nako, alam nyo, attorney, alam ko kung saan kayo galing eh. Maraming hopya doon. Hindi. Doon sa kantin, doon yung pinlano. Kayo naman, sir eh. Anyway, ito, may tanong lang ako sa inyo, no? Kasi laging tinatanong ito, speaking of mga congressman. Sinasabi nga nila, dahil daw wala kayong kasamang congressman, kaya hindi tinanggap. Pakisabi nga ho at pakikwento yung totoong istorya na yan. Hindi totoo yan kasi hindi naman yun yung sinabi ng deputy at that time eh.
Ano ba yung sinabi ng deputy ng SecGen? Wala po si SecGen dito. At sabi niya, I'm not authorized to accept. So anong basis mo? Sabi namin, anong basis mo in law? Ba't ayaw mong tanggapin ito? Hindi siya makapagsalita. I'm not authorized, sir. Authority mo galing sa batas. Hindi niya question kung nandun yung mga endorser. Hindi niya question kung tama ba yung form ng aming impeachment complaint. Sinight niya yung basis niya. Basta wala yung SecGen, walang receive. So therefore, hindi nila pwedeng erase yung objection na wala yung endorser at the time. Kasi yung endorser namin nandoon at the time, nasa building. In-anticipate namin talaga na i-reject yung impeachment complaint natin at that very hour. Kasi in the beginning, nung umaga pa lang, rineject na nila yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Ngayon, ang dami namin mga endorser na nakapila, nandoon sila sa building nung araw na iyon. Kung tinanggap sana nila yung impeachment complaint ng Makabayan, on that day, sama-sama kami maglalakad papunta doon sa office ng Secretary General at i-endorse nila ang aming impeachment complaint. Kaso nga lang, since hindi tinanggap yung Makabayan Black impeachment complaint nung umaga, there was high chance na hindi matanggap yung aming impeachment complaint kung ikaw, isa kang congressman at nandun ka na at alam mong baka hindi matanggap yung impeachment complaint, i-reveal mo ba yung sarili mo? Kasi alam mong hindi magsisimula yung boxing eh. Kung alam mo na kapag na-reveal yung sarili mo, dudumugin ka ng mga tagaharas ng administrasyon na ito, itataya mo ba yung sarili mo ng agad? Hindi pa nagsisimula yung laban, bubugbugin ka na kaagad nila sa labas ng ring. Ganun po, kailangan nating protektahan ang ating mga endorser, ang ating mga congressman dahil alam natin tong administrasyon na ito, siga, mahiling magpatahimik, mahilig manira, magruwin ng reputasyon at pagkatao ng mga tumatayo laban sa kanila kaya kailangan nating protektahan ang ating mga endorser. Pero kaso nga lang, ginagarantisado ko sa inyo, meron po tayong endorser at handang-handa kami on that day na ipasa yung complaint at kompleto iyon, complete with endorsers. Napakarami, sayang, hindi lang namin mai-reveal o maipakita on that day. Exciting pala ito kasi may parang blind item pa, no? Kung sino itong mag-e-endorse. Pero pwede ba naming malaman o magbigay lang kayo ng clue kung sino itong mag-e-endorse or ready na mag-endorse? Madalas ba yan nagpapa-interview? Tahimik lang yan? Ano ba, attorney? Nagbigay ng clue si Sec Mike Defensor nung araw na iyon. Sabi niya, hindi matanda. So mga bata, mga taga-probinsya, madalas nagpapa-interview. Kapag i-enumerate mo yung mga pangalan ng mga yon, sasagot ako. Nako. Ay, Sige, hula teka, ako. teka, Sandali, hulaan ko. Hulaan natin. Ako, okay. Si Sandro ba yan? Ay, Bata yun, di ba? Wala kasi mong pa-interview yun. Baka si Puno. Bata nga eh. Ha? Kaedad mo Batang naman isip. yun eh. Batang isip na. Pero sige, wala si wala si Kiko dahil suspendido pa. Si ano ba 'yan? Si Congressman Leviste ba 'yan, sir? Secret! Attorney, Coach Oli po, meron na akong tanong kasi nabanggit nyo kanina. So, confident kayo na meron na tayong numero dyan dito sa lower house. Hindi kaya makakatulong na palitan na rin yung speaker? Baka mas swabe ang dating nun. Isa-isang laban lang tayo. Ang pinaka-immediate na laban natin ay ipasa itong impeachment complaint na ito. Dahil pagdating sa Monday, ang una nilang gagawin ay i-refer ito sa Committee on Justice at mababar na tayo mag-file ng impeachment complaint. Wala na tayong panahon para palitan pa ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatin, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan to trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Actually, attorney, kaya ako lang natanong yun kasi baka makatulong, no? Pero since may numero kayo, naisip ko lang, dahil nauuso dyan pinapatayan ka ng mic, hinaharang nila, pagka sila pa ang nakaupo, sila pa ang majority, sila pa yung nakaposisyon, baka ipitin ng ipitin. Kasunod nung, inipit na nga kayo, hindi na nga pinapasa. Tingnan natin. Pero one step at a time, tulad ng sabi ko, malay mo, i-take namin yung advisement mo sa susunod. Baka iba na yung ating Speaker of the House. Attorney,
Nabanggit mo kanina yung mga nagpa-file ng impeachment, pag Duterte supporters, hindi nila tinatanggap. Ngayon, napaisip ako, natatakot ba sila? Kasi yung second is galing sa Makabayan Block, which is hindi naman Duterte supporter. Tapos sabi nyo nga, kayo, hindi rin Duterte supporter. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment, kaya nila hinaharang to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM. Dahil napakadali na pabagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwinento niya na sila mismo ang nagnakaw. Ang grupo nila, Zaldi, si Romualdez at si BBM. Merong pruweba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Park. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtanggi ni BBM na AI daw si Zaldi. Kung ikaw ang judge at yung isang witness, sinasabi niya detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal kaagad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga tong impeachment na ito. Attorney, sino ka mukha ko, Attorney? Ang ganda mo, para kang si... parang ikaw yung mga nakarelasyon ko dati. Attorney, may tanong ako. Napansin lang namin, bakit yung Makabayan Block napasa ng impeachment, parang hindi naman sila nilamga. Bakit hindi sila nag-iingay kagaya ng ginagawa nyo? Bakit sila Kasi wala naman silang... Mahina din siguro sila. O hindi sila suportada ng tao. Siguro yung filosofiya nila, pampolitika ay hindi tanggap ng tao. Pero alam natin, ang katotohanan dito ay, ang pinakamalakas ngayon na impluwensya sa Pilipinas ay laban kay BBM at patalsikin siya. At ang mas malakas na susunod na impluwensya ay yung mga Duterte supporters. O hindi ba? Yun, At tama. kaya yun ang tinatanggap ng taong bayan kapag nagsasalita. Itong mga Makabayan Black, mahina din kasi itong mga ito. Kapag nagsalita rin itong mga ito, puro ang daming kumokontra. Yung mga taong bayan kumokontra sa kanila dahil they are spent force. Tama. Sabi nga nila, wala silang maayos na representative. At Ako- wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Naturally, kung nasa tamang side ka ng political fight, doon magko-congregate ang opinion ng taong bayan at sa ngayon nagko-congregate ang opinion ng taong bayan sa grupo namin. Sa amin sila naniniwala, kaya kami lang, yung mga statement lang namin ang kanilang tinatanggap. Attorney, gusto ko na magsampa ng impeachment eh. Okay naman yun. Ano po? Pwede ba ako magsampa ng impeachment laban kay Marcos? Ako, kunyari ako, normal na tao lang ako. Meron ba akong karapatan para magsampa ng impeachment laban kay Marcos? O yun, bilisan mo, baka makahabol ka pa sa Monday. At Ganon? dapat meron ka rin endorser katulad namin. Siguro wag na. Baka hindi ako maintindihan eh. Ikaw na lang, Attorney. Attorney, ito lang, medyo abante lang tayo ng konti, ano? Kunwari, nakuha natin ng bilang at na-transmit yung impeachment complaint from the lower house. Ngayon, sa tingin nyo ba may bilang din kayo sa somehow dito sa Senate? Alam natin na etong si Soto tsaka si Lacson talagang medyo aso ng administrasyon. Itong dalawang tao na ito na aso ay dalawa lamang. Ilan ang ating senador? 24. Itong mga taong ito ay magsisibaliktaran kapag naramdaman na nila na ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our Constitution except through this impeachment process. Kaya kapag nakita nila na maayos yung trigger at sumang-ayon yung taong bayan, lahat ng mga miyembro ng Senate at ay magsisibaliktaran na at kakampi na sa atin. At ramdam na ramdam natin yan at ang dami na nating nakausap sa kanilang grupo. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa Makabayan Black. Legit ba yung sinampa nila o baka tanim impeachment gaya nung unang impeachment na sinampa? Hindi ko pa nabasa yung kanilang impeachment complaint,
Pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Mukhang mga bigatin rin naman itong mga abogado na dala nila eh. Nandyan rin naman yung head ng flag, di ba, na congressman na ngayon at ang dami-dami rin nila. Mukhang pinaghirapan din nila at medyo makapal-kapal din at substantive din yung kanilang impeachment complaint. At any rate, ginagarantisado ko sa inyo na yung grupo namin ay napakaganda at napaka-competent ng aming preparation, ng aming impeachment complaint. Handang-handa kami, nag-iinit na nga kami. Success ito once pumunta sa proseso. Hindi, palagay ko kaya na itatanong yan, attorney, ng mga kasamahan natin dito, pati ng mga kababayan natin. Gawa ng, ayun nga, katulad ng sinabi ni Sir Jack, hindi sila nag-iingay the way na ginagawa ninyo. Kasi kung talagang katulad ninyo, alam nyo na malakas, katulad ninyo, alam nyong pulido, eh paglalaban mo yung fina-file mo. Sana sinight nila yung karapatan nila na, kasi maingay naman sila pagdating sa karapatan eh bakit hindi tinanggap yung sa kanila? Although, nasagot nyo naman na yan dahil sinabi nyo nga na wala naman kasi talagang nakikinig sa kanila eh. Bukod sa mali yung kanilang posisyon sa ngayon eh, dahil ang gusto talaga ng tao yung impeachment na talagang malakas katulad nung sa inyo. Eh baka mahina talaga yung mga abogado nila kasi noong nandun sila sa loob, nag-attempt din daw sila na mag-video. Eh kaso sinabihan ng deputy na wag po kayong mag-video. Ayun, tiklop kaagad sila. Eh nung ako nag-live ako, buti na lang complainant ako. Sa pagkauna, hindi pa natapos ng deputy yung kanyang sentence para pigilan kami na mag-record. Sagot kaagad si Atty. Topacio, hindi pwede! Nasa public place tayo. Ikaw isang public official na nagpe-perform ng public duty. Lahat ito ay public, kaya wala kang expectation of privacy. Hindi pwede na pigilan mo kami na mag-record tapos sunod-sunod na yung depensa sa aming maayos na team at abogado. Hindi niya na makontra. Tameme na kagad itong deputy. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Dapat palaban, malakas at marunong sa batas ang team ng impeachment para kahit na anong paghaharang na ginagawa nila, hindi uubra. Ito na po ay isa sa patunay na kapag kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na ilaban itong impeachment complaint na ito, walang makakapigil sa amin. Hindi kasi ano yun, Boss Dada. Ang sa tingin ko doon, kasi yung laban nila sa opisina, nasuplak sila agad eh. Pero kung sa bundok yun, baka may video yun. Oo. Anyway, attorney, yung unang complaint, ni-reveal nila yung complaints, di ba? At least 5 ata yun. Na kung tutuusin, lahat yun ay valid na mga complaints na talagang nagawa ng Marcos administration. Masasabi niyo ho ba na mas malakas dito yung complaint? Or ano po ang pagkakaiba ng complaint na ihahain ninyo? At kung meron man, kung po pwede natin i-reveal ngayon, kahit isa, baka pwedeng Ilang pages ba yan, Master ilang pages Fidel? ba yan? Sabi nila, yung una, 15 pages 15 lang pages. daw eh. Oo. So yung Ano ba? ngayon, yung sa inyo, Nakamaleta daw eh. ilang pages po yan at baka po pwede makakurot ng kahit isa na complaint. Kung po pwede lang naman. Kung hindi, wala namang problema po. Ang pagkakaiba ay yung substance. I-compare mo yung unang impeachment complaint sa impeachment complaint namin. Yung unang impeachment complaint, 15 pages. Yung impeachment complaint namin, maleta. Ang kapal ng mga attachment. Ang daming USB recording ng mga video. Ang haba ng mga legal arguments. Yung unang impeachment complaint, walang attachment. Although sinabi nila na pareho yung general allegation, kaso nga lang, kung gusto mong matalo sa isang case or gusto mo talagang magpatalo, talagang hihinaan mo rin yung substantiation mo ng iyong mga allegation. Yun po ang difference. Kapag sinampa mo yan sa ordinary court, wala kang proof kahit ano pang mga pinagsasalita mo diyan sa mga allegations mo, hindi papasayan. Ang difference ng amin ay back up ng documents, public records, mga videos at meron pa kaming exclusive na witness na si Zaldico. Napakalakas. You could never be more diligent sa pag-prepare ng isang impeachment complaint than the manner by which we prepared our impeachment complaint. Napakaganda ito. Kaya kapag pinasa ang aming impeachment complaint, mahirap itong lusutan. Pasensya na, attorney, pero alam ko matatalino po kayo, pero mukhang may mali po kayo sa inyong ginawa. Kasi dapat yung maleta, sinabi ninyo galing kay Romualdez para tinanggap nila. Kasi kung sinabi nyo kasi impeachment complaint kung sinabi nyo bang, eto may maleta kaming dala-dala dito, galing kay Romualdez. O edi tinanggap nila,
Oh, yun dapat ang ginawa ninyo. Mali naman, hindi nyo kasi kayo nagpaturo sa akin eh. Baka hindi Rimowa. Oo, dapat kasi Rimowa, tapos sabihin nyo galing kay Romualdez. O, di tatanggapin nila yon. Pagbukas na. Pero ito ang katanungan ko. Naandyan, sabi mo kanina yung USB. Yan ba yung USB ni Cathy? Binag? USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman Nako. na mga exclusive videos, Ay! statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-exciting nga sana. Ang sarap isa-isahin. Ang sarap i-reveal. Ang hirap lamang pangunahan dahil ma-endanger natin itong mga tao na ito. Napaka-interesting ng ating mga witness. Nako. Alam nila iyon, syempre. Syempre, kaya takot na takot silang tanggapin ang ating impeachment complaint. Ikumpara mo ito sa unang impeachment, walang kalaman-laman, dismiss ka agad yon sa unang tingin pa lamang ng komite once referred doon. So may video dyan ha, na hindi pa nakikita ng publiko. Yun, meron! Nako! Patay tayo Except dyan. yung sex tape ko siguro, baka sana hindi nila na-copy-paste doon. Nako po. Pero baka meron ding video dyan ng tungkol sa droga? Marami, baka merong humihit-hit na live. Oy! Oy! Ayan na, ayan na. Nako, mabigat Patay tayo dyan. Mabigat tong binitawan mo ha. Pero parang naano ko doon. Paano ito na? Wala Mukhang kang kinalaman doon ha. Mukhang pipigilan lalo yung impeachment mo, attorney. O meron ba diyang video na rason para magkasakit ka sa tiyan, ganun? Yung ano ba yan? Rason? Si Enrique Rason ba yung sinasabi mo o reason? Ay! Reason. May Kasi ganon. meron kaming basis sa aming impeachment complaint ng Malampaya Contracts. Naku po, ayan na nga patay yung tao na Pero tayo. eto, ano to legit tong ano na to, itong tanong na to Sir, paano kaya lulusot yan? May solid north. Syempre, mga Walang congressman sa solid norte. Baka magkampihan yung mga congressman sa norte, pinapa-impeach nyo yung ano nila, ang kanilang presidente. Walang solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, napakaitim ko. Itong mukha ko medyo maputi lang konti, pero tingnan niyo yung singit ko at kilikili ko, napakaitim yan. Rinerepresenta namin ang lahat ng Pilipino, lahat ng Ilocano, hindi buo ang suporta ni Presidente BBM sa Luzon. Kaya nga kasama rin namin si Chavit. Doon parang namin sa aming munisipyo, napakaliit nun, 5 ang field flood control projects doon. Inamin mismo ng DPWH at inamin ng mga kontraktor. Doon sa Ilocos Norte, dala ni Chavit yung mga papeles. Ang daming mga ghost na flood control project, hindi natapos o kaya substandard, within 1 year, sira kaagad. Alam yan ng taong bayan. Ramdam namin ang pulso ng taong bayan. Kaya ganito kami ka-confident na i-push through ang impeachment complaint na ito. Kapag wala kaming confidence na susuportahan kami ng taong bayan, hindi namin ma-assemble itong all-star impeachment team na ito. Ayun. Attorney, so ibig sabihin nito ay na-redeem ni Cathy Binag yung sarili niya kasi hinihingan siya ng USB. O eto na, inilabas na. Pero ang tanong ko po, eto, kung halimbawa po hindi tanggapin ng Secretary General, ano po ang next na option or steps ninyo? Yung Kasi Monday remedy? ngayon Master Judea Dapat ngayon yung resume Ay, hindi pala, Monday pa pala. Monday Sabado pala ngayon. Sabado ngayon. Sorry. Advance ka mag-isip talaga. Ako mag-isip So, ibig sabihin, ang katanungan ko, ano bang legal remedy ang gagawin natin? O pwede ba silang kasuhan dyan kung hindi nila tatanggapin itong complaint na ito? Malakas ang tsansa na magsampa ulit kami ng impeachment complaint. Isa pang attempt sa Monday. Kasi yung session naman nila ay sa hapon Bukas naman yung Office of the Secretary General ng House ng umaga. Yung Makabayan Block mag-a-attempt din ulit sa umaga. Kami mag-a-attempt din ulit kami sa araw na iyon bago pa magsimula yung kanilang session at bago pa nila i-refer sa Committee on Justice. Tandaan ninyo, kapag regular session yan, hindi nila pwedeng agahan yung kanilang session. Kaya meron pa kaming konting wiggle room and wiggle time para makapagpasa o makagawa ng pangalawang attempt na pagpasa ng impeachment complaint. Pero ito tanong lang. Hindi naman kayo nagde-date ni Cathy Binag, no? Oo, single naman kayo pareho. Hoy! Yun, muse namin yun si Cathy Binag. Ang daming siguraduhin mo lang. nagkakaras niyan. Malilintik Sa namin. Kung pwede lang, exclusive sa akin si Cathy Siguraduhin mo lang, malilintikan ka sa akin, attorney. Kaya pala hindi ako makaporma Attorney, may tanong pa ako. Attorney, anong mangyayari kay Marcos kapag natuloy na yung impeachment? Sino ang magiging acting president natin?
Sino? Siyempre, kapag natanggal yung presidente through impeachment, ang papalit dyan yung vice president. Tandaan natin, yung ating sitting vice president na si VP Sara Duterte ay merong mandato ng taong bayan through a democratic process of election. Automatic yan, implicit yan sa understanding ng taong bayan nung inelect nila si VP na kapag mag-resign, mamatay or ma-impeach yung presidente ng Pilipinas ay siya yung papalit. Kaya respetuhin natin yung constitutional succession na iyon. Attorney, ang problema, si Vice President Sara, kinakasuhan rin. I mean, may impeachment din siya. Ano Kamu- yan? Kasi sa February 6, mag-expire yung 1-year bar. Sigurado, ma-file din ng impeachment. Sino yung magpapail nun? Yung mga makabayan. Ang Yung mga bobo? Yung mga Ba't galit ka sa mga Galit ka sa mga Kasi makabayan? masama ugali. Umakampi sa magnanakaw, di ba? Makabayan ba yun? Baka makabayag. Makabundok. Ano yan? Tanong Makabundok. mo, ang tanong ni Sir Jack, kung may impeachment din kay VP Sara. Yun ang tanong ko. Pero ito, di ba, kung natuloy yung impeachment kay Marcos, sino yung magiging acting president? Si Hindi Inday na siya na. acting president. President na automatic kapag ganun? matanggal si Marcos. Oo. Akala ko kasi, sasakalin mo na sa leeg. Kumbaga sa yung proseso, sakal mo na sa leeg bago hatulan. Iba, tayo pinanonood Iba mo yun, kung ano-anong pinapanood mo. Ah, sorry. Kailan sakalin yung sa liig. Pero attorney, may Anong category impeachment. sa... May Pinapanood ko impeachment. sa video yung mga yan. May impeachment, attorney, kay BBM. And then February, alam din natin na magkakaroon din ng impeachment na ipa-file kay VP Sara. So itong dalawang impeachment na to, let's say for example, na gano siya, nag-proceed siya, na-impeach silang parehas sa Congress at papunta na ng Senado. Anong mga scenarios yung ine-expect ninyo? Hindi, pwede bang sabay? Yung dalawa? O, pwede bang parehas, ganun? In theory, pwedeng sabay, pero in all practicality, isa-isa lang. Kasi hindi naman pwede. Kasi ang magko-convene as impeachment court ay yung buong Senate. So hindi pwede na all at the same time ay dalawa yung impeachment na kanilang ginajuggle. At nakakalito rin yan sa taong bayan kapag pinapanood mo yung context switch niyan every time nanonood ko ng TV. Kaninong impeachment ba itong pinag-uusapan natin? Pero ang question is, yung impeachment ni VP Sara ay matagal nang expired sa consciousness ng publiko. Tapos na yan, hindi na masyadong umandar at hindi tinanggap ng public. Kaya natural na wala na yan sa front page. Ang front page ngayon, ang number one issue ngayon sa public sa ating bansa ay yung impeachment ni BBM at yun dapat ang i-prioritize nila. Yun ang problema natin, ano? Kasi sabi mo nga, hindi pa nangyayari yan, magkakaroon ng filing sa inyo, magkakaroon din ng filing sa February for VP Sara. Paano kung inuna nila yung kay VP Sara? Tapos ayun nga, pinarking yung kay BBM. Anong mga tawag dito, scenarios yung tumatakbo sa isip ninyo if ever yung mga yan mangyari? Tandaan natin, mas popular si VP Sara ngayon kaysa kay President BBM. 68% ng mga Pilipino galit kay BBM. Whereas kay VP Sara, overwhelming majority ang suportado sa kanya. Kapag nakita ng taong bayan na ang pinush nilang tanggalin na personalidad na leader sa ating bansa ay yung personalidad na mahal nila. At ayaw nilang i-push yung pagtanggal ng leader na hate nila. Baka ayaw na nilang mag-participate sa impeachment process. Baka mag-take na sila ng extra constitutional process ng pag-remove ng ulo ng ating bansa. At alam nyo na ang sinasabi ko. Nako, malupit yan. Attorney, balikan ko yung sinabi mo kanina na mag-a-attempt kayo for the second time. Kasi ang impeachment, pag hindi tinanggap, parang paglabag yan sa rules tsaka sa constitution natin. Ano kayang, kung hindi ulit nila tanggapin, ano kayang pwedeng gawin ninyo na legal action para sa mga ganyan, katulad niyan? Automatic magsasampa tayo ng kaso sa Supreme Court. At ire-retroact on the day na nag-attempt kami na mag-file ng aming impeachment complaint, yung filing ng impeachment complaint kapag pinagbigyan ng Supreme Court yung aming petition. Kasi obviously, grave abuse of discretion on the part ng Office of the Secretary General of the House na tanggihan ang impeachment complaint na wala naman silang basis na pag-deny. At ministerial duty nila iyon, wala silang dahilan sa batas para i-decline na i-receive ang aming impeachment complaint. At uutusan sila ng Supreme Court na tanggapin ang aming impeachment complaint
at ire-retroact nila yung date ng filing before the date ng pag-refer sa Committee on Justice ng anumang impeachment complaint na ire-refer nila sa Monday. Di syempre, mayroon nangyaring, balik tayo ulit dun sa una, may nangyaring, sa tingin namin, may nangyaring paglabag sa batas. Doon sa hindi nila pagtanggap. Sabi nyo nga, it is an office, hindi siya pag-aari ng isang tao or hindi nagpa-function yung office na yon dahil sa isang tao. Do you consider filing cases against itong Secretary General and itong kanyang Deputy Secretary General? Hindi lang considered, Boss Dada. We have decided to thoroughly crush them dahil hindi pwedeng makalusot sa mata ng taong bayan na walang pananagutan ang mga obvious na tumatanggi na gumawa ng kanilang tungkulin. Binabayaran sila ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa kanila pero sa harap-harapan ng taong bayan ayaw nilang gawin ang kanilang trabaho. Actually, Vice Mayor Attorney, sobrang humahawa ako sa'yo eh. Actually, last year pa lang bago magkaroon ng kampanya nakapalo na ako sa'yo kasi ang nakakam mo Ako Nababayot ka na ata. nababak na ako sa'yo. Nagkak lang, Mayor. Pero, ito yung ano ko sa'yo. Ang galing mo at nakakam mo, sana hanggang sa mawala si Marcos, nagsaka pa rin, huwag ka mawawala. Magpapasalamat na ako sa'yo ngayon pala, Mayor. Vice Mayor. Sana, magtuloy-tuloy ang pinaglalaban mo para sa amin. Makakaasa po kayo na hindi ako titigil hanggat merong katiwalaan sa ating lipunan. Hindi titigil si Attorney Harold Respicio na ipaglaban ang ating karapatan. At wala nang mas malaki pang katiwalaan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas kaysa sa katiwalian na pinamumunuan ni BBM. Paano yun? Sabi ni Attorney Claire Castro na wala daw substance yung inyong impeachment, wala daw basihan yan, maayos nagtatrabaho ang Pangulo, nagkakasakit na nga dahil sa sobrang sipag. Anong masasabi nyo dyan, sir? You woman is a liar. You Baka siya si Claire. woman. Si Kasi Claire hindi mo Castro naman ba yan? nakita yung aming impeachment complaint. Tandaan ninyo, hindi kami nag-iwan ng kopya ng impeachment complaint sa office ng Secretary General. Hanggang ngayon, wala pa'y alam ng laman ng aming impeachment complaint. Kaya nung sinabi niya na walang kwenta, pinangungunahan mo, halatang hindi mo nabasa. Kasi kahit sino sa labas, walang nakabasa pa ng aming impeachment complaint. Ay, so hindi nyo iniwan? Kasi ang parang sa napapanood ko sa vlog mo nung live ka, iniwan nyo doon Kasi parang sinasabi nyo na considered as received na yan. Dahil ministerial nga ang function ng opisina na yan, iwan namin yan dito, considers tanggap na yan. Hindi. We tendered and proffered yung impeachment complaint with proper endorsements. Yun ang inoffer namin sa kanila. Pero once sinabi nila na hindi nila tatanggapin, hindi tama na iiwan yung impeachment complaint sa kanila dahil sapat na yung tendering at ang kanilang refusal para complete yung filing legally. Katulad yan ng pagbayad ng utang or pagbili sa tindahan. Halimbawa, nasa civil code yan. Kapag bumili ka sa tindahan at ayaw nilang tanggapin ang iyong bayad, itender mo lang, ito po, nagbabayad ako. Pero once tumanggi siya, wala kang obligasyon na iwan yung pera na iyon. Kasi baka kapag iniwan yung pera na iyon at hindi niya pinick up yung pera na iyon, kapag nawala yung pera na iyon, mawawalan ka ng pera. Alright? Kaya pagdating sa korte, kapag nagpatunayan tayo kung meron bang effective na payment, in that case, basta maipakita mo sa korte na nagtender ka ng iyong payment, good as payment iyon. Ganon din dito sa ating file. Once nagtender tayo ng kompletong complaint with endorsements, nag-proffer tayo ng ating complaint, it was as good as filed because explicitly refuse nila yung filing. Nako, kung wala na kayo, may mga tanong pa ba kayo, mga banateros? Okay na ako. Sige, may tanong ka pa. Ako, nagpapasalamat na lang ako kay Mayor, kasamahan niya Vice Mayor lang. Mayor na yan. Promote mo Ako na, Governor na tawag ko dyan Governor, maraming salamat sa'yo, Governor ng Isabela. 2028, minukurok lang ako na. Maraming salamat sa'yo, Mayor. Pero hingan natin si Attorney Harold ng kanyang final message sa lahat ng mga nanonood ngayon na banateros na talagang abang na abang dito at nagpapasalamat din sa inyo ng lubos. Mga kababayan, obligasyon po natin
na every time nakakita tayo ng kamalian sa ating lipunan, na bigyan sila ng pansin at i-push natin na patigilin sila. Dahil po kapag nakikita na natin sa ating mga mata na niloloko tayo at hindi pa rin tayo gumagawa ng hakbang at sa huli ay tayo ang nagdurusa, baka tayo na rin ang may kasalanan na iyon dahil binibigyan na po tayo ng paraan ng ating konstitusyon at ng mga batas para habulin sila at tanggalin sila sa pwesto. Once tumahimik po tayo, mas humihina po ang ating kaso, mas lalo silang nagpo-flourish sa kanilang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya kailangan po tayong mag-participate, sumigaw po tayo, huwag tayong tumigil, tapangan po natin, ito lamang ang tanging paraan para mapatigil na ang mga buwaya sa pamumuno at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Maraming salamat, Attorney Vice Mayor Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. Mabuhay po kayo. Magbabalik po muna tayong muli mga kapartner. Wag po kayong alis. Babalik po ang programang Vox Populi. Nangyayaring investigasyon ngayon sa Senado about sa flood control. Okay. Panawagan niya lang. Ang sa akin lang po, sana yung mga senador maging bias sa investigation. Maging patas po sila kasi marami pong taong nanonood sa kanila. Para sa akin po, hindi po kontento kasi yung mga alam naman ng mga tao na yung nangyayari po ngayon eh. Kasi kitang-kita naman yung mga lalo na yung attorney Pakuldod ba yun? Pag tinatanong ni Senator Marcoleta, medyo bias eh. Dapat maging patas sila sa investigasyon para malaman ng tao lahat. Sana po matapos na yung investigasyon at managot na po yung mga may kasalanan sa flood control para naman po matahimik na rin yung mga taong bayan. Maparusahan dapat maparusahan kasi sayang naman yung buwis ng taong bayan na pupunta lamang sa mga ilang tao lamang na kinukurot pa. Dapat makulong sila. So ayun, regarding dun sa flood control, hindi ko alam kung ba't di pa rin maasikaso. I mean, tuloy-tuloy pa rin yung hearing, ang dami pa rin tinatago. Pero ba't hindi man lang matuloy, hindi man lang masarado yung kaso? Ano pa kaya yung parang tinatago nila, ano pa yung kailangan resolvehin? Ba't hindi pa nila na-resolve? Ang dami nagtatanong din ng ganyan. Para sa akin dapat talaga ma-reserve na natin yun, no? Kasi tuwing umuulan, nahihirapan din talaga kami, lalo na dito sa Parañaque. Kahit saan lugar ka pumunta, wala ka ng hindi ka gaya noon na unang salta ko dito sa Maynila, wala akong baha. Pero ngayon super baha talaga, kahit saan ako magpunta, baha. Kahit ako, nagre-rescue kami ng mga paghalimbawa, binaha. Nagre-rescue kami sa bawat barangay namin. Kasi din ako, officialis din ako sa barangay namin. So, tumutulong din ako sa mga nagre-rescue. Pero yun lang din talagang hinihingi ko na sana maayos na lahat. Yun lang po. Ikulong ang dapat ikulong. Di ba? Anong kawawa naman yung mga naninirahan sa mga malapit sa mga ilog, dagat. O kawawa naman. Dapat panagutin lahat. Di ba? Kasi kawawa naman sila eh. Kuburin mo naman, tayo, nandito, walang problema. Paano yun natin sa mga binaba, di ba? Sayang yung pera. Ginagastos nyo lang, no? Later na yung mapanagot yung mga naglakaw. Oo, dapat mapanagot yan. Ikulong. Tapos, basura! Dapat talaga, managot yung dapat managot. Yung nagkasala, panagutin. Para magkaroon tayo ng magandang sa Pilipinas natin. Para hindi basta kukuha sila, dapat naman managot dapat sila. Dapat ikulong kung ikukulong. Yan ang dapat. Basta makita ng mga Pilipino na may ginagawa. Ayun lang po. Maraming salamat po. Dapat yung unahin. Secondary na lang nila, yung sinasabi mo sa baha.
Pero mas importante kasi ngayon yung mga magnanakaw talaga makulong. Dapat bigyan nila ng priority na masolusyonan yung baha. Kasi ang daming problema na eh. Katulad yan, ginagawa ng gobyerno natin. Puro kurakot na lang. Di ba? Ano mangyayari sa bahay natin? Baka sa susunod na taon, buwan o kaya henerasyon. Kasi kawawa naman yung mga taong nagbabayad ng buwis, biruin mo. Tapos nanakawin lang nila. Tapos wala naman nakukulong. Kahit anong gawin mo, walang nakukulong eh. Mas mabuting may makulong. Sana yung presidente natin, may ma-example siya na talagang makukulong dyan sa flood control na yan. Doon mo makikitang tunay ang presidente pagka ganoon. Diba? Welcome back mga banateros. Nagbabalik po ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Mga bossing, nako, napakalupit ng mga revelation, ng mga sagot ni Attorney Harold Respicio at talaga namang excited na tayo sa mga development or sa magiging development nitong kaso or impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pero segue tayo doon sa mga trending dahil Vox Populi, yung mga trending na issues ng social media ngayon. Ano ba? Yung unang-una, yung kakabalik lang na yung Blue Ribbon Committee. Kasi natapos yung Blue Ribbon Committee noong si Zaldico supposedly magiging resource person nila. Zoom sana yon, pero biglang nagbago, hindi siya pinasampa. Kaya nagsalita siya, naglabas siya ng ilang series of videos nung kanyang revelation. So naisip ng taong bayan noon na kaya siguro hindi na itinuloy yung Blue Ribbon Committee pansamantala or pinutol dahil hindi nila ine-expect yung pagbaliktad ni Zaldico. Ngayon, bumalik yung Blue Ribbon Committee, mga banateros. Kayo ba'y satisfied doon sa tinakbo ng hearing, yung excitement ng tao sa tagal na nagbakasyon yan? Actually, doon sa mga komentaryo sa vlog ko, talagang, kasi nahinto ito eh. 2 buwan, 3 buwan ata. No? Basta 2025, biglang hininto yung BRC. Biglang yung investigasyon nawala. Tapos, nagmalaki sila na babalik na. Ang dami nila sinasabi na may intro pa sila na yung bahay ni dating speaker, ituturo na, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa walang yan niligaw. Kung saan-saan. Hindi nga, ang sabi nila, dapat wag na sila magpresenta ng mga witnesses. Dapat mag-usap na lang si Marcoleta at saka si Lacson. Kasi tanong ni Marcoleta, si Lacson naman ang sumasagot eh. So lalong disappointed yung taong bayan sa nangyayari ngayon. Alam nyo, excited sila. Kasi nga may mga bulong-bulungan na magkakaroon ng rigodon. Iyan na lang siguro ang inaantay ng taong bayan, mapalitan niyang Senate President. Kasi simula nung pumasok yan si Tito Soto, nagkaloko-loko na, naging noontime show tong So abangan natin, baka naman sakali, matapos na to, pumasok yung impeachment, palitan yung liderato, Pwede game ba over. yun? Papasok si Terry Ridon? Rigodon. Tagal na Rigodon. Rigodon. Ang tagal nyo magano Bagal Ako nagot ko Hindi lang noon time show, meron pa silang bagong karakter na na-unlock. Yung si Teletabi. Kaya nga yung taong bayan, lalong nagdududa dahil sabi ni Lacson, hindi raw siya bakla. Pero yung ginagawa niya, di ba, yung epal, alam ba, tatanungin kita, tas pasok ka ng pasok. Di ba? Medyo bading ang dating eh. Ay, merong Parang siyang witness eh, no? Siya ba yung witness? Ano rin yun, kumalat din yung isang video na yun na tinatanong, kasi lumabas yung sinasabing magkokonekta kay
Speaker Romualdez doon sa kanyang bahay sa Forbes. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Sinabi na nga, alam na nga natin na si Toby Chanco na nagsabi mismo, ang sinabi ng presidente sa kanyang pinsan, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto nyong maging pagmamay-ari? So, hindi ko maintindihan kung yung pumasok yung dalawang testigo at tinuturo si Diskaya na konektado doon sa bahay ni Roma. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Kaya nga nag-rally yung mga tao doon eh, nung nakaraan eh. Nung tatandaan ninyo, nung dyan sa may Forbes Park. Oh, makakasama na yun, di ba? Kaya nga nag-rally doon eh, dahil dyan eh. Tsaka si Gutesa din, sinasabi na itong bahay na to sa kanya, nagpupunta kami dyan, nagdi-deliver kami, nagbabagsak kami. So, hindi ko talaga magets kung anong relevance na itong dalawang ito dyan. Tapos Hindi, ang relevance daw kasi noon, yung connection na link kay Diskaya. Okay. Okay, pero in reality, pampaligaw yun eh. Kasi mukhang hindi talaga kasama si Diskaya doon. Kasi didinay ni Diskaya eh, na Hindi niya nakilala. hindi niya kilala, hindi naman siya pumapasok doon. So parang nililigaw ni Lacson yung taong bayan para masabing, wala namang link between Diskaya and Romualdez. Parang yun ang purpose ng witness na naandun. So niligaw lang niya yung tao. Ang ano kasi dito, ang ginagawa nito ni Lacson, parang style ng pulis eh. Pulis nga siya, di ba? Yung ebidensya parang minamali niya para magduda ang tao na kasangkot si Romualdez. Pinangungunahan na lang niya. Yun ang sa tingin kong nangyayari. Kasi yung yun nga, nag-trending din yung videos na kumalat na si Marcoleta nung in-interpellate niya yung dalawang testigo na yon. Hindi sumasagot yung dalawang testigo. Si Ping Lacson yung... Baka kasi mataranta eh. Siguro sinasalo niya, matataranta eh. Baka biglang ituro. Pero kung tama ako nang intindi, yung interview ni Marcoleta, Senator Marcoleta, yan ang sabi niya, ang purpose daw niya, parang ituro kay Diskaya na pag-aari niya yung sa Forbes. Ayun nga, para mailigaw. Hindi, kasi yan si Lacson, dating content creator yan. Mahilig sa clickbait. Yan. Hindi, totoo di ba? Lagi siya yung, merong witness. Hindi naman natuloy. Yung kay Zaldico. May ganito. Wala naman. Para lang ma-excite sa kanya yung tao, para lang interviewin siya. Kaya tuloy lalong tumitibay yung sinabi ni Miriam sa kanya eh. Nabayot siya eh. Sa yung yung sa Blue Ribbon Committee, tingin ko mas magandang nangyari yun eh. Kasi ngayon, litaw na si Soto at saka si Lacson ay tagapagtanggol talaga ni Martin Romualdez. Abogado. Abogado. Si Atty. Lacson. Romualdez at ni Lacson. Kasi pagpapunta na doon yung issue eh, talagang hinaharang niya. Hinaharang. Walang ebidensya na maglilink dito, maglilink dyan. Pero yung mga testigo, yun ang sinasabi. Hinaharang talaga niya. So pwede nating sabihin, ito talaga si Lacson at Soto, sinesafe si Romualdez. From the very beginning, parang ganun na nga eh. Ito pa, 'di ba? Mainit na mainit si Bonoan, 'di ba? Tagal na wala. So bumalik. In-expect natin talagang gigisahin nila. Ang ginawa lang nitong Bonoan doon, nagsinungaling sinungaling ha. Tapos hindi man na-contempt. 'Di ba? Siguro bago yan umuwi dito, na-instruct na eh. Bakit tayo may taas yung mic? Takot ka sa mic? Sabi mo kasi, huwag yan. Arang takot sa mic kaya. Pero alam mo, ito si Bunuan, nagtaka nga ako eh. Actually, nung nakita ko yung pag-uwi niya, bakit ang lakas ng loob niya sa immigration. Parang kung ikaw, hindi ka na uwi eh. True. At tulad ni Zaldico. Pero nangyari, na-absuelto siya. Naabot. Inabot na siya. Sumunod sa gusto, syempre. Sa tindi ng daming korupsyon na nangyari sa panahon niya. Kasi, di ba, ang nangyari... Tingnan niyo, oversight lang daw siya, tinanggap ng mga senador yun eh. DPWH, lahat, kinulong. Yung mga district engineer. Tapos biglang si Bernardo, naging bayani pa. Yung Alcantara. Basta hindi niya tinuro si Mualdez at tinuro niya si Bong Revilla, naging bayani pa. Di ba? Tapos, yung secretary, tila walang pananagutan. Pero, ninakawan yung kanyang ahensya. Pinayagan niya, parang gano'n eh. Yun yung security guard eh. Kunwari na nakawan yung bangko.
yung binabantayan ng security guard. Yun, talagang harap siya sa matinding investigasyon, magiging suspect pa talaga siya. Baka inside job eh. Oo. Pero ito si Bunuan, malaya, masaya. Bakit kaya? Di tinuro yung mastermind. Oo. Pero may sinabi kasi si Senator Marcoleta dyan na itinuturo na nga yung OP. Tapos, hindi man lang ginisa, hindi dapat yun ang pinag-usapan eh. Kaya nga palayo eh. Dapat, eto na, tinuturo na yung dating speaker, tapos may question mark. Dapat doon na pumunta. Ay. Kulang pa din eh. Kulang na kulang eh. No? Kasi tinan mo may nakulong ng isang senador. Tapos, hanggang ngayon, ang Senado, ginigisa pa rin itong Yusek Bernardo. Paano hindi pa naman tapos yung investigasyon ng Senado, pero may nauna ng nakulong na senador. At sa nakikita natin, mukhang senador yung tinatarget talaga nila. Tandaan ninyo kasama pa dito sila Chis Escudero, Villanueva, si Jinggoy, si Grace Po, tsaka si Nancy Binay, nakasama dito. Kasama din si Angara. Pero nakakapagtaka talaga na isa lang yung nakakulong ngayon. Kasi nga, wala silang makuha talagang mabigat na ebidensya doon sa iba. Dito, yun ang sinasabi. Wala rin namang ebidensya. Yun nga, wala ditong ebidensya na pag-initan lang, yung walang kasalanan, yun nakukulong. Yun ang nakulong. Yung umami na nag-aatis Disclaimer. Wala tayong sinasabi na si Senator Bong Revilla walang kasalanan. Walang kasalanan. Kasi presumption of innocence. You're innocent until proven guilty. Ang sinasabi natin dito, yun nga umamin nag-aatin siya ng pere doon sa mga politiko. Bakit di siya nakakulong? Siya mismo yung naghahatid Ibig sabihin, siya yung nagiging galamay. Siya yung, baka siya pa nga yung mastermind doon para maibigay doon sa politiko, para makagalaw siya ng maayos. Pero, naging state witness pa. Yun ang talagang napakalaking irregularity dito. Na ang dami mga pangalan na lumabas, pero isa pa lang yung pinupuntirya ngayon. Yes. Yung very vulnerable pa. Kasi, hindi ba, kung matatandaan natin, si Jinggoy at saka itong si Bong Revilla nakasuhan doon sa PDAF scam. Although, yan po ay napawalang sala sila. Not guilty sila sa kaso na yan. Na-acquit sila dyan, kaya nga nakalabas. Nanalo pa nga Pero would you think, or do you think, na kung ako sangkot ako dito, marami, nagnakaw talaga ako. Hindi pa ba? Susuko ba ako? Di ba? Yun yung unang-una mong gagawin Tama si Atong Ang, hindi pa nila makita, nawawala pa. Diba? At yung kung sino-sino pa, yung mga akusado nitong mga nakaraang mga kaso, makikita natin na si Senator Bong, sumuko. Malinis ang konsensya. Sumuko. Hindi natin sinasabing malinis ang konsensya. Sinasabi natin, sumuko. So para sa akin kasi, hindi ganito yung kung ikaw sa sarili mo, alam mong nagnakaw ka, hindi ka ganyan Magtatago ka, yun ang unang-unang mong gagawin katulad ng ginagawa lang Kaya nagtatago na sila Saldico, si Romualdez, hindi na natin nakikita. Di ba? Tama, kuya, ikaw pa naman, naranasan mo na makulong, gagawin mo pa ngayon. Eksakto. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala may kahala. Ako para sa alam naman. Kasi ako kapitlenyo rin ako. Ikaw, mas kilala mo yan. Ako, mas kilala ko yan Nakakasama ko yung mga Ako kuya, kung may nakikita ako, ikukwento ko sa'yo na masama sila Kasi wala Ang nakikita ako, puro proyekto. Ginagawa nila sa Cavite kayong dalawa, taga-Cavite kayo. At kami, kasama si Ate. Taga-Cavite. Hindi kaya dahil doon sa history ni Senator Bong Revilla na nakulong na sa dati, so ginagamit ng dahilan yon dahil madali na nila mapapaniwala ang tao. Kasi may history, pwedeng ganun din. Ganun talaga yung ginawa nila. Kaya nga may sinabi kasi si dating DOJ Secretary, Boying Rimulya, na low-hanging fruit. Kumbaga, siya yung pinakamadaling pitasin. Kasi nga, vulnerable sila for public, yung negative public opinion. Yes. Parang ginagawa rin yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Tama. Na, syempre, siya ay taong simbahan, nangangaral siya, and then ano yung mga ibinabato sa kanyang mga mga kaso, mga bintang, hindi ba? Kuya, alam mo yung parang gano'n. Kuya, alam mo yung parang mag-grand opening ka bago malaking business. Ginawa nila parang pamikay. Parang ang painit, di ba? Tsaka yung balita nung pagkakulong niya,
Talagang kaliwat kanan. Oo, Extravagant eh. Grabe ang ano ng media, talagang... Exact. Pati detalyado, yung kulungan, sukat ng kulungan, yung ano yung kakainin. Linawin natin itong nakakabit din kay Senator Bong Revilla na inamin daw ni Senator Bong Revilla na si BP Sara Duterte. Yung kumakalat, fake news yan fake news yung nakikita nyo sa Facebook na si Senator Bong Revilla daw umamin na ang mastermind daw sa pagnanakaw ay si BP Sara. Malabo. Nakakatawa nga eh. Malabo kasi wala pa siyang inaamin eh. Wala kasi pa. kapag sinabi mo na si VP Sara siya ang pinuno nito, umamin ka na doon sa kasinungalingan mo or sa kasalanan. Walang inaamin. Actually, mayroon pa nga silang mga motion eh. Yes, Kaya nga na-push back itong kanyang arraignment dahil mayroon silang mga legal remedies. So, ibig sabihin, hindi totoo yun. Alam mo talaga na ino-operate si Senator Bong kasi may mga ganong lumalabas na ito namang mga kasamahan natin dito sa Duterte, mga Duterte supporter. Share pa ng share. Siguro ito lang, public awareness lang. Huwag tayong basta-basta mag-share. Tsaka huwag tayong basta-basta naniniwala sa social media. Kailangan magsaliksik kayo, tingnan nyo, katulad nun. Yung kumakalat na picture na yon, merong pangalan doon ng isang mainstream media. Tingnan nila sa mainstream media page na yun kung talaga bang pinost yun. Tama. Ako nililam ko eh. Nililam ko, wala naman. Diba? Kasi operate talaga, in-operate, coach. Tsaka alam nyo kung bakit? Bakit siyang target ngayon? Artiste. Yan. Kahit ikaw hindi ka mahilig sa politika, may engage ka eh. So kung meron kang gustong pagtakpan, easy target talaga si Senator dahil artista. So, tapos, pamilyang artista. Tapos, politiko pa. Sikat na politiko. Tapos, pamilyang politiko pa. So talagang pag-uusapan yan Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ikaw nga vlogger, gusto mong kumita, malaki engagement nito eh. Kahit saan kang pumunta, pabor ka o hindi, banatan mo, may kita, kaya ganyan ang ginagawa, kaya gusto nila yan. Pansinin nyo, gatas na gatas ng media. Araw-araw. Hindi lang ito Araw-araw yan. Hindi lang ito, Coach Oli. Kaya ako naniniwala sa'yo na ito ay diversionary tactics lang para ma-divert yung attention natin sa ibang bagay. Siyempre binabalita ng lahat ng mainstream media eh. Merong isang post nung nakaraan na ibinalita rin lahat ng mainstream media itong kay Pastor Apollo isa pa yan. na lumalabas na naman daw yung wanted daw siya sa Luma FBI. na yun. Lumang-luma na yun, mga kababayan. Actually, si Pastor Apollo Kibalilo, sumuko nga siya eh para harapin niya yung mga kaso niya dito. Paano mo sasabing wanted? Yes. Hindi ba? And lagi nga natin sinasabi na si Pastor, willing siyang harapin lahat ng kanyang mga kaso sa abroad. Lalong-lalo na sa Amerika, pero kailangan dumaan lang sa tamang proseso ng extradition. Kailangan lang naman ganun, wag lang talaga Ako nga, yung rendition. nagtaka nga ako eh. Ito, totoo ito. Kasi kayang-kaya ni Pastor na magtago. Di ba? Pero sumuko siya kasi gusto niyang harapin. Yes. Kayang-kaya niya magtago. Ang daming mag-aalok dyan. Naku, maraming kaibigan yan sa ibang bansa. Worldwide po ang KOJC. Kayang-kayang magtago niyan. Kayang makalabas niyan sa Pilipinas. Pero siya po ay humaharap dahil alam niyang siya ay inosente. Kaya ang mga kababayan, dapat kayo, pag-check nyo muna yung mga isinishare ninyo. Una, i-check ninyo kung shinare ba ng Banateros. Kasi pag chinek ng Banateros yan, matik yan na na legit yan. O, basta kinomentohan ng Banateros. Katulad gitong komento ni Boss Dada tungkol kay Kiko Barsaga na sinabi niya na parang nag-sorry daw si Kiko Barsaga. Noong una, hindi ko alam yun Akala ko nga fake news Pero dahil si Boss Dada ang nagsabi, legit yun. Yung nag-sorry si Kiko Barsaga at may sagot si Kiko Barsaga sa'yo. Oo. Anong sagot niya? Comment. Hindi ba alam? Hindi ko alam. Mag-comment kayo. Nag-comment sa'yo. Personal daw? Personal reasons. Tinulungan niya ang tatay ko dati. Patay tayo dyan. Okay man lang yun. I mean, katayo naman, nagre-react naman tayo sa lahat ng bagay. Ang sinasabi lang naman natin doon, sa kanyang pag-apologize,
gagamitin na yun sa kanya, against sa kanya, sa mga Tama, susunod tama. na mga expose niya. Nalaman yung kahinaan niya eh. At saka, Yun lang naman. Although walang masama. Agree ka doon? Na yung sagot naman niya na natulungan yung tatay niya, yun ang problema. Yun. Saka yung ano Oo, dito, kasi yung Actually, medyo maraming nag-comment ng negative sa kanya na parang yan ang mali sa mga Pilipino, yung mga utang na loob sa mga Oo, politiko. yun ang maganda kasi si Pangulong Duterte. Yan yung yan yung ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte, kaya nung siya'y tumatakbo, madaming gustong magpondo sa kanya. Tinanggihan niya lahat yan eh. Yes, kasi Oo, pwede yun eh. tinanggihan niya yan lahat. Kasi sabi niya, ayaw ko magkaroon, no strings attached, ayaw ko magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Kasi ganun ang mangyayari, katulad niyan, may utang na loob ka, bagamat gusto mong panindigan yung gusto mong sabihin, dahil may utang na loob kayo, medyo, magbaback out kong konti. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din, ha? Maraming mga politiko daw ang gustong tumulong sa kanya pero hindi niya tinatanggap. Basta galing daw yan sa, galing sa taga-gobyerno. Halimbawa, ako senador, magbibigay ako sa iyo para tumulong ka, hindi na. Tinatanggihan daw niya yun kasi alam niya na pera yun ng gobyerno eh. Kaya hindi niya tinatanggap yun. So ayaw ng utang ng loob netong magkaibigan na ito. And yun nga, yung sagot niya na may utang na loob or natulungan sila, yung taong bayan ang bahalang mag-decide tungkol dyan. Pero sabi mo nga, medyo hati eh. Marami ang nagsabing bakit ganon. So, parang dahil ba, parang ang pinapahiwatig ng iba, dahil ba tumulong din financial sa ama mo, si Rason, kaya ganon. Siyempre, yun nga ang problema pagka ikaw ay nasa politika. Yung pag humingi ka ng tulong during the campaign, pag may ginawang masama, tikob ang bibig mo. actually, narinig ko yung interview niyan. Ang ano daw niya, yung, kasi nirirespeto ng tatay niya, eto si Rason. Andun ang problema. Kaya nga binanata ko to sa vlog ko, tapos sabi nung iba, huwag mo naman banatan si Kiko. Sabi ko, ang issue dito, wala namang masama mag-sorry, lahat naman tayo nagkakamali. So talagang magsosorry at pagkalalaki yung nagsosorry ka, pag mali. Pero magsosorry ka dahil nirirespeto ng tatay mo, o patay ka, dinimanda ka ulit ni Puno, ay kaibigan din ng tatay mo, mag-sorry ka, ilan niya magdidemanda sa'yo? dami na. Lahat siya Dami kaibigan na. ng tatay mo. Si Eh, patay ka Valeriano, yung sa Maynila, nagdemanda rin sa kanya ng paano kung ang daming kaibigan ng tatay mo dahil politiko? Magsosorry ka at magsosorry dyan. Yan, Tapos tsaka ka ito na. pa. Ang mawawala ng kredibilidad yung mga sasabihin niya in the future. Kung nga, bawiin na ng babawiin, yung mga... Kaya nga alam nyo, noong una pa lang, di ba, napuna na ako dyan. Kasi nakita ko hilaw pa si Barsaga, hilaw pa siya pagdating sa politika. Medyo, sorry for the term, pero yung balls niya medyo mahina pa. Hindi pa katulad ng ibang mga politiko. Mas hanga ako kay Libiste pa eh. Si Libiste, kahit kaibigan niya kahit yung nanay niya kaibigan, medyo pumipitik pa rin kahit papaano. Diba? Sana lang, nakakamiss lang kasi, sa totoo lang nakakamiss ang Duterte brand of politics. Na, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Baste. Si Mayor Baste, yung kumpare mo. Si Baste, kahit kalaban niya, kahit kakampi, pipitikin. Pag may mali, di ba? Yes. Yun ang doon ako. Nagulat nga ako, pinitik niya si Bongo. Pinitik niya. Basta, pag meron siyang nakita, wala siyang pakialam. Kahit kaibigan kita, kakampi kita, pipitik, sasabihan kita. Yun ang talagang, sabi ko, yan dyan na iiba ang Duterte politician. Pag sinabi nila na ganito, kahit kaibigan pa nila, pipitikin nila. Walang utang na loob kasi. Parang banateros, no? Yun yung Pag totoo tama, kasi palakpakan. Yun, Pag mali, banatan, ano? Yun. Oo. Kaya nga nitong nakaraan, hindi, kami talaga mga banateros, hindi ibig sabihin na binanatan namin or nag-react kami doon sa, halimbawa, isang post or isang picture, galit na tayo ron, hindi. Yes. Constructive criticism. Kaya nitong nakaraan, mainit din yung issue kay, kay Senator Robin Padilla nung kinakamayan niya si General Torre, all smiles sila pareho. Syempre tayo, nanggaling tayo sa KOJC. Yes. Oo. So, yun, parang personal talaga sa atin yung mga ginawang kasalanan ni General Torre sa KOJC. Natatandaan ninyo, nung pumasok si Senator Robin doon sa KOJC, hinarang sila doon sa doon sa supposedly pupunta sila sa basement para tingnan yung hinuhukay. Hinarang sila. Niloko sila doon ni Torre. Tinakpan pa nga yun ng malambot na na semento yes. And then nung nagpunta si Senator Robin doon sa sa katedral,
napaiyak siya, umiyak talaga siya, nakita ko eh. Dahil sabi niya, walang simbahan ang dapat na babalahura ng ganito. Kasi winarak talaga eh, yung simbahan. Grabe ang paglabag sa karapatang pangtao doon sa KOJC. Kaya ganun na lang ang galit namin, ako personal, kay General Torre. Kasi nakita ko kung ano yung mga kandemonyohan na ginawa niya doon eh. Siyempre, si Senator Robin Padilla, kaibigan man natin yan, and suportado natin si Senator Robin Padilla sa lahat ng mga ng mga panukala niya, lahat ng ginagawa niya. Dito hindi tayo masyadong natuwa dito kasi nga it's as if you're shaking the hands of the devil eh. Para sa akin kasi demonyo to. Hindi kaya niya dinuraan yung kamay niya muna. Sana nga ganun eh. Oo, sana nga ganun eh. O kaya umutot muna. Kasi I mean, tinan nyo, parang ang saya-saya nila. Bumabalik kasi sa akin eh. Tsaka Yung hindi nangyari lang sa atin dun sa Davao, Hindi lang partner. yung kay Pastor Apollo Siquibulo pati yung kay PRRD. Yes, Kay oo. PRRD, kung gusto niya kalad ka rin si PRRD, nagkasagutan din siya noong nasa hearing, di ba? Oo, grabe So, galit yun. na galit. Isipin mo, di ba? Baka baka nagiging professional lang si Senator Robin Padilla. Wala namang ang problema doon eh. You can always be professional. Pero natatandaan ko kasi si Inday Sara. Sinabi din sa kanya yan eh. Noong doon tayo sa KOJC, sabi sa kanya, parang love your enemy. Ang sabi ni Inday Sara, I'm still not in that spiritual state para gawin yon. Hindi, alam mo, iba talaga ang Duterte. Iba? Paninindigan. Oo. ganun. Pagdating sa pagka sila, ayaw kanila. Sakto, ganun yun eh. Pag Walang galit sila sa'yo, politika galit eh. talaga. Walang BS. Iyon ang tama. Pag sinabing move on, move on, wala nang Ex ba ito pinag-uusapan Ano ba yan? natin? Iba na yan, iba na yan. May hugot Hindi ba Iba na pwede yan, maghuling hirit man lang? Kasi kaya si yung Banat Bay, yung natatandaan mo si Inday Sara, okay pa sila ni BBM eh. Nandun sa papaalis si BBM. Tapos lalapit sa kanya si Romualdez. Dahil alam niyang ginagawa sa akin kahayupan nito, umiwas siya. Yan. Hindi mo naman kailangang makipagplastikan kung talagang ayaw mo eh. Dapat You're just being human. Isipin mo, kaibigan mo, kinidnap. Tatay mo pa. Tatay Oo, mo. kama, di ba? Tatay mo o kaibigan mo, best friend mo, kinidnap, kakain tayong dinner, okay lang? Kalokohan yan. Pero kuya, akala ko nga eh. Nakita ko yan eh. Akala ko magiging walang Carl Gomez part 2 eh. Di ba? Hindi pala. Pero ang ibig lang sabihin natin dito, wala naman perpekto. Oo naman. Okay naman si Senator Robin. Kaya lang, syempre, lahat naman tayo, including me, including us, lahat tayo nagkakamali. So, kino-call out lang natin. Pero marami siyang tayo na maganda. Dito lang, medyo nadulas siya. Pero tayo, pasalamat tayo ha. Siguro nga wala pa tayo doon sa ganong spiritual state para magpatawad sa mga kaaway, kalaban natin. Because I remember nung nasa KOJC tayo, KOJC, nung lumalabas yung mga pulis, nakikita natin yung mga taga KOJC niyayakap yung mga pulis eh. Kumbaga sila, andaan sila doon eh. Sabi ko, teka, 16 days, pinahirapan tayo nito kung ano-anong kahayupang ginawa sa atin ito. Pero, niyayakap. Tapos galit na galit ako noon, I remember. Sabi ko, wag mong yakapin yan. Ba't yun niyayakap? Niyayakap yung mga buisit na yan eh. Pinahirapan tayo ng mga yan. Oh. Alam mo kung bakit? Nasa kaugalian ng mga Pilipino yan eh. Yan ang problema sa Pilipino. Mabilis yung magpatawad yan. Mabilis magpatawad, mabilis makalimot. Kaya tinan ninyo, nanalo ito si Marcos si Junior. Hindi nakalimutan ba nila maraming pinahirapan yung tatay nito? Oo. Diba? Nakalimutan ba nila na sinipa nila ito si senior tapos biglang ipinasok si Jun. Ganyan eh. Hindi katulad sa Japan. Sa Japan talaga. Ito, hindi ho nagbibiro Pag mali ka talaga, mali ka talaga. Pag sinabing bawal, bawal talaga. Hindi pa pwedeng pwede na to. Pakiusapan na natin. Ganito. Naranasan ko yan sa Japan many times. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi ito tama, hindi tama. Sa atin kasi medyo may konting pakiusapan eh. Alam mo, sa akin, tama yung sinabi ni Banat Bay. Dapat, magpapatawad tayo. Sabi mo nga, love your enemy. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, iba yung condemnation at saka kinukonsinti mo. Halimbawa, mahal mo, kaibigan mo, drug addict, mamahalin mo yon kasi kaibigan mo pa rin. Anak mo, addict, mamahalin mo pa rin yun.
Pero hindi mo kukonsintihin. Sasabihin mo, pag mali, drugs yan, papatayin ka niyan. Dapat nililinyahan. Minsan dyan nagkakamali ang Kristiyano, hindi nila nililinyahan. Pag mali, mali. Love the sinner, hate the sin, but love the sinner. Mahalin mo yung tao, pero kailangan mo siyang kurikin dahil pag hinahayaan mo siya sa ganun, hindi mo siya mahal. Nililigtas mo yung sarili mo, ayaw mo lang ng conflict eh. So, pagbabago ni Coach Oli. So, Coach Oli, yung pag-move on na, move on na. Coach Oli, ha? Oo, move on na eh. Pagbabago nito eh. Kasi alam mo yung, ano yung term na tinatawag nila doon yung closure? Maraming nabubuntis dyan. Meron na ba? May closure na ba? Yun ang tanong. Pero teka muna, pasalamatan natin, hindi si Torre ang PNP chief. Nung sumuko si Pastor si Apollo. Revilla. Si Revilla, okay. Kasi kung siya ang PNP chief, sasabihin hindi yun sumuko, nahuli. Malamang. Ganyan ang trabaho ni Torre. Malamang. Katulad nung ginawa kay Pastor Kibuloy. Sumuko naman yun eh. Pero credit grabber, mana sa amo niya, nagnakaw ng tulay. Siya rin, ninakaw niya yung yung credit. Pero speaking of kasi, balikan ko muna. Senator Robin, we have nothing against you. You should understand us kasi very personal talaga yung pinanggagalingan namin when it comes to General Torre. We despise the person talaga as in to the highest level. Satanas ang tingin talaga namin dito sa tao na to because walang matinong tao ang pwedeng sumira ng simbahan or banal na dako. Wala dapat. Pwede ganito, kunwari ikaw si Torre. Mahal kita, kaibigan. Pinapatawad kita. Pero yung ginawa mo, wag ka na ulit mangingidnap. Yan. Huwag mo nang babastusin ng kahit anong reliyon. Kasi masama yun. Dapat, Magbago ka na, sumuko ka sa batas at harapin mo. Makulong ka sana. Kasi pero pinapatawad kita. Kung ganun ang sinabi, hindi sana nakangiting ganun eh. Si Torre, baka nakasimangot yun. Dapat mahalin ni Robin. Pero harapin niya yung batas. Tapos isang sampal na padakot, ganun, yung pakalmot para talagang... Si Sir Jack kaya, anong sasabihin pag nakita si Torre? Ako si Torre. Sige. Ako si Robin, Ako. Hawik mo si Robin eh. General, hindi ako nakipagkamay para makipagkalipigan. Bawal magbura, Nakipagkamay ako para ko sasabi na, Pulis! Pulis! Hindi na pulis na. Ano sagot ni Torre? Sagot ako. Ako sasagot ni Torre. Hindi kita maintindihan, gago. Ako lang yan Yung kulang niya. Iniinis ako. Pero yun Senator Robin, don't get us wrong. Pasensya na. Mahal natin si Senator. Naman. Alam natin, makabayan, Duterte supporter yan. Mahal na mahal natin yan. Pero sa pagkakataon lang naman na ito. Yun lang. Kasi ang Banateros ganyan. Kahit na kaalyado ka, basta may nakita kaming mali, i-voice out natin yung mali. Pero it doesn't mean na ayaw na natin sa tao. Tapos, hindi tayo ganun eh. Walang personalan. Ano lang yan, constructive criticism. And speaking of General Torre, di ba, sabi mo nga, siya, PNP chief. Ilang araw lang yun, 80 days. 80 days yung nila, yung affair nila sa PNP chief, matapos niyang gawin lahat ng kadimonyoan sa PNP. Sinibak yan. After 80 days. Pinloating yan. Kumbaga parang parang multo yan, palutang-lutang. Ginamit lang talaga. So, 4-star general siya, yung si General Natates, hindi ma-promote or lagi siyang acting PNP chief. Magre-retire na yata yan this coming February. So, in-offer sa kanya, nasa Japan tayo nun, nung sinabi na in-offer sa kanya yung general manager, tinanggap naman ni Ogag, yung general manager, pero siyempre, pag tinanggap mo yun, automatic. Wala ka na sa posisyon. Pero mahina talaga ang kokote na dito. So ibig sabihin, sumusweldo siya. Sumusweldo na siya dito sa MMDA, sumusweldo pa siya sa PNP. Walang yan, di ba? Yan? Dapat may kasong administribo yan. Kung sumusweldo siya sa parehas na posisyon, anong masasabi mo dyan? Palagay ko kay Risa to nakikinig. So kay Risa to humingi ng payo dahil alam mo, kaibigan niya yan, di ba? Nag-attend pa nga siya dyan yung dilawan. So, mukhang yan ang itutulak nila partner ni Risa.
Ay, gano'n, anak mo Oo, totoo yan. Pero reaksyonan nyo muna yan. May susunod ako dyan. Sa akin, ito kung totoo man yun na nag-expect talaga siya ng 2 sweldo sa pagiging police at pagiging general manager ng MMDA, napakaswapang mo naman. Masyado ang swapang. Mamigay ka naman, no? Ibigay mo na yung 4-star doon sa magre-retire na. Mahiya ka naman, pinagbigyan ka na nga kahit hindi ka karapat-dapat. Grabe naman yan. Oo, hindi ka karapat-dapat maging PNP chief yan. Hindi talaga. Kasi marami pang PMAR na nakalinya Marami siyang binaypass na... Pero okay lang. Kasi nga naman, ginawa niya lahat ng kahayupan na yan for that position. Binigay mo sa kanya. Tama nga naman. Diablo din nagbigay sa kanya yan. Pero di ba? Diablo din So, ibang klase talaga to si si General Torre Matigas ang mukha nito. Pero Pilit ako sa kanya, ha? Pero pilit ako sa kanya, isang unos, gagawin na talaga eh. Kahit masama gagawin talaga. Ganyan yung tanga. Ano ka naman yun? Kapitbahay namin tanga ganyan. Kahit alam niyang makakasakit sa kanya yung ipagagawa mo dahil tanga, gagawin niya. Ay. Ito, baka hindi mo alam, Sir Jack. Ang daming general na inopera na gawin yung gagawin niya. Tumanggi lahat. Siya lang ang... baka pangarap niya talaga maging general. Parang pakonsuelo. maging general. Parang pakonsuelo sa kanya. Siguro hindi pa makamove on nung nililipat na siya sa MMDA. Kaya ayaw niya pa... Bagay sila ni Trillanes. Tinuturo na naman sa iyo move on. Move on para ikaw kasi... Kaya ayaw niya pa ibigay. Kaya ayaw niya Pero pa ito siguro magulo. ibigay. Kaya dito mo makikita, magulo talaga administrasyon ni Bongbong. Di ba, reflection nito nung gaano kagulo ang leadership ni Bongbong. Kasi yung mga tao niya hindi nagkakasundo. Pati kayong panga niya hindi nagkakasundo. So magulo talaga. Yung panga hindi nagkakasundo. Kaya nga, di ba, itong kay, yung sinabi ni Trillanes, na itong nakaraan lang, reaksyonan nyo naman. Kasi sabi niya, nananawagan siya na magkaisa ang pink, dilaw, ang pula, dahil para matalo daw si Inday Sara sa 2028. Paano tayo? Aminado silang malakas talaga si VP Sara Duterte. Pero ang parang maimposible yan kasi si Ontiveros may pangarap paging presidente. Si Rimulya, inulit na naman niya. O, di ba? Tapos, hindi naman kasundo ni Rimulya, pinagtitripan si Torre, na may plano rin sa national si Torre. So, tapos yung best friend pa nito ni Sir Jack, si Vice Ganda. Ay, gano'n? Oo. Akala ko drip lang. Hindi, pero may nagpupush sa kanya, tumakbong presidente. O kasi sinabi niya... Kung gano'n, nanak ko na rin ako kasi... Ay, oo, gusto ko yan. Paano, may nag-aralan naman tayo eh. Hindi naman nakatapos yun eh. Uy, grabe ha. Real talk lang ha. Di ba? Real talk? Hindi nakatapos yun. Hindi nakatapos yun. Di ba tapos yun araw-araw? Ngayon eh. Hindi siya nakatapos. Alam ko. So, ibig ko sabihin, ang dami nun eh. Paano mo pagsasama-samahin yun? Lahat yung mga yun, sakim sa kapangyarihan. Lalong-lalo na si Ontiveros. So, ewan ko lang kung posible yung sinasabi ni Trillanes. Kasi si Trillanes, feeling niya kingmaker siya, no? Parang baliw, no? Baliw talaga yung mga tama ang papansin, eh. Kasi, antakin mo, di ka nga manalo-nalo, eh. Tapos, mag-suggest ka pa ng ganyan. Magpanalo ka muna, mayor ka, di ka pa manalo, eh. Di ba? Saka talaga yung namumuno, eh, no? Feeling talaga, maniniwala kayo. Patronize sila ng nila Atty. Palsis eh. Si Palsis wala naman talaga sa ulog yun. Tapos si Darian pa, sinabi pa na sila ang pag-asa ng bayan, Diyos mio. Kasi malaki yung pera doon. Hindi naman nila gustong manalo. Alam nila hindi sila mananalo. Pero pag ikaw ang naging carrier ng isang kulay, paldo yan. Lalo na pag Pera yan. administration slate ka, naku, daking pera niyan. Kaya siguro, pabida-bida na silang lahat ngayon. Pumoporma na silang lahat. Naku, wala kayong pag-asa. Alam mo yung mga Pilipino, sabog na. Kaya lang, nagtitimpi lang yan. Pero sabog na talaga yan sa tindi ng kawalang niya ang ginawa ninyo sa Pilipinas. Sa tingin nyo, susuportahan pa yung i-endorse ni Marcos? Wala po yan. Nakikita naman natin sa survey Kahit pagsamasamahin yung mga ratings nila, hindi pa rin talaga umaabot. Tsaka nakikita natin, sila mismo nag-aaway Parang hindi talaga sila magkakasundo. Malabo. Isipin mo, ikaw i-endorse. Matalo or matalo, panalo. Di ba? May pera Di baling matalo, may pera naman. Baka gusto ni Trillanes na siyang maging house carrier. Para pumaldo na naman siya. Pero ito mayroon pang isang issue.
Pagdasal natin ang kaluluwa, ay hindi pala, ang Uy, kalusugan ng ating Grabe ka naman. mahal na presidente, gawa ng, sa sobrang busy daw niya, ay nagkakasakit na, diverticulitis. Uy. O sakit daw yan sa, pouch ng kanyang bituka dahil busy siya. Limaya yung malapit sa bulas ng puwet. Walang iya ka. Ay, pasintabi po sa mga Hindi, kasi sakit man to, tapos sa bituka talaga. Siyempre yung bituka, yung dulo niyan, exit na yan eh. Hindi. Pag ang entrance niyan, dito, exit doon. Ano? Pero dapat exit lang yun ha, wala dapat umi-entrance doon. Pwedeng baliktaran yun. Ano ba eh? Wala dapat entrance doon, pag exit lang ha, walang entrance. Wala ko alam dyan si ano. Paano Ito si Boss Dada, you are too big. Big. Hindi mo malaki to. Ang laki oh. Hindi naman ako naniniwala doon. Oy, hindi kami naniniwala. Naniniwala ba? Sabi lang kitang malaki ha. Wala, pumayat na ako eh. Pero Dahil kay Doc pero Miguel malaki pa Baker. rin. Again, sana yung mga kasama Lagyan ko yung... Hindi ako naniniwala dyan. Subukan mo ah. Yung mga kasamahan ko, papayatin Hindi mo ako naman. naniniwala dyan sa Baker na yun. Sige ko, kailangan mo Sige. Doc Miguel. Hindi ako naniniwala dyan na nakakapait yan. Pero naniniwala ba kayo na si BBM sobrang sipag? Sa sobrang sipag niya, halos di natin makita yung nagagawa niya. Yun na nga. Paano naging masipag to? Ako naniniwala ako masipag eh. Kasi bago mag-eleksyon, maputi pa yan eh. Ngayon, nalalo na sa guro, sa sobrang nagpapaalaw eh. May kulay yan ay. Paano kung tinamad pa to? Masipag na yan. Ang tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas. Pag tinamad to, gunawang Pilipinas. Yun na yun? Yun na yung sipag na? Ano nga natin eh. Hindi lahat ng pumapasok sa eskwelahan araw-araw. Matalino. Malino. Masipag tsaka matalino. Oo. Meron pumapasok sa eskwelahan, atol ni Coach Oli, naliligaw lang. Ayun. Iba yan eh. Dati. Wag, hindi ganon. Exclusive ako hanggang college eh. So wala akong maliligawan doon. Kalakit nga pala to. Wala nga palang ano doon. Pero, hanggang ngayon ba? Parang ngayon meron na eh. No? Meron na konti. Pati San Beda noon time ko, ano pa rin. Pero hindi naman daw life-threatening yung yung sakit eh. Huwag kayong masyado excited. Wala naman excited. Wala naman may gusto mawala siya. Hindi, tsaka wala namang may paki kung... Wala may paki. Nandyan siya wala rin naman eh. Nagpapaawa yan, Banat ba? Tingin mo. Ako, ayoko talaga siyang matigok ha. Gusto kong harapin niya, pagdusahan niya lahat ng kasalanan niya. Tama. Ayun talaga. Ayoko pa kasi pagka natigok siya, magpipiesta na sila ni Satanas dun. So, mas gusto ko pa munang medyo maparusahan siya dito sa mundo na to para panagutan niya lahat ng kalokohan niya. Again I'm not saying na totally corrupt siya o siya yung mismong nagnakaw, pero yung pabayaan mo na nakawin ang pera namin, na supposedly you are the head of the executive, you execute laws na para proteksyonan ang mga Pilipino, ay hindi mo ginawa. Yun ang problema dun eh. Hindi mo pinoteksyonan ang mga Pilipino mula sa mga kawatan. At dahil doon, nagkautang-utang tayo. Sobrang laki na ng utang natin, kahit yung mga anak-anak natin, buti na lang wala akong anak, pero may utang na ngayon. Hindi pa sinisilang, may utang na. Imagine niyo yun. Dahil sa'yo, kapabayaan mo, hinayaan mo magdakaw mga kamag-anak mo at saka yung mga kaibigan mo. Kawawa naman ang Pilipinas. Panagutan mo yan? Wala namang pinakitang di ba? Parang medical certificate. Wala. Sinabi lang, ganito, ganyan. Kahit sino naman, wala namang magsasabi na may life-threatening disease siya eh. Kasi yung kapangyarihan, hawak niya eh. Naalala niyo ba yung kay DOJ Secretary Den Remulla? Na nagpapagamot na pala siya, may cancer na, pero hindi pa natin alam. Then, paglabas mukhang espiritu na. Tapos inamin niya, nagka-cancer siya. Nung naka-recover, Paglabas konti. mukhang masamang espiritu na kagad. Akala ko. Magaling sila magsikreto eh. Mukhang atay din, pero half-cook eh. Sinekreto nila yung sakit dati. Kasi di ba ang taba eh. Taba-taba pa. Tapos biglang nawala ng matagal. Paglabas mo kung masamang espiritu no. Tinitingnan ko nga kung nakakakbang. Hindi gumagalaw ng hindi umakbang. Walang yan. Pero matindi talaga. Masamanta mo eh. No? Pero ito dapat BP Sara, kung nasa dahig ka man, umuwi ka muna. Para sigurado lang tayo. Di ba? Napaka-importante na nandito muna si BP Sara ngayong buwan na to.
Yan yung sinasabi ni Manong Chabit na February. Oo, kasi alam mo na, medyo maraming maraming ganap. Malay mo, ayaw natin may masamang mangyari kay presidente. Pero syempre, at least, kung meron man, kailangan maagad. Mahirap. Baka mapasukan tayo Tama, no? Halimbawa, baka si Torre. Hindi naman wag naman sana. Pero halimbawa, biglang huminto paghinga nito. Tinamad na. Sa sobrang sipag, tinamad ng huminga. Biglang ayaw na. Gano'n, natulog. Ayoko na. Tanatamad na ako. Dapat andyan siya. Si BP nandun. Tapos, siyempre, uwi yun. Oo. Biglang harangan. Bumagsak yung nung aeroplano, no? Oo naman. Tsaka maraming mangyayari. Baka harangan pa. Kidnapin. O kaya maninoy. Yung nasa aeroplano, biglang, kasi kita mo naman, panay ang nila sa airport, may kapangyarihan sila sa airport. Parang si Pangulong Duterte na pasok na sa airport, bawal na bawal yun. Yung police, pumasok sa bawal yun. Pero kita mo naman, nagawa nila. Kaya huwag kang magpakalayo-layo. BP Sara, medyo busy tayo. Naniniwala ba kayo na yan? Kasi tinan nyo, marami ng mga bali-balita before na na-hospital yan, di ba? May mga chopper, bumababa, code blue before. Hindi nila sinasabi bakit ngayon biglang inilabas nila na matigas lang. Kumain lang ako maraming saging, matigas lang, hindi ko maiire. Parang ganun lang, pero nilabas nila, no? Napapaawa ba to? Anong saging kaya kinain nito? Ayun nga, hindi ko alam kung saba, lakatan, lagundan. Baka imported. Imported na saging. Galing yung mga saging sa Brazil, ang lalaki. Parang paan ng ng sanggol. It's too big. Hindi, dapat nga, na-hospital na siya, di ba sabi nila? At nagpa-hair follicle na siya, sinabay na Oo nga, no? Nandun na rin siya Nandun sa ka na hospital Ay, si Harold pala Duterte. Nagpa-hair follicle. Sa Duterte yan. Kailan kayo? Ayun Magpapapractice. Isa yan sa mga panawagan. Pero kuya, nakakuha, kung mainit na nagpunsa ni Colonel Castro, parang AI, no? Yung interview sa kanya ni... ayun. Humingiwi Ay, oo nga. Hindi na may AI, no? Nakatapos lang kumain. Humingiwi, wala siyang control. Yung utak niya, walang control sa panga niya. Paano niya makokontrol Pilipinas, no? Kung yung hingiwi nga niya, hindi niya makakontrol, no? Yun ang hindi natin alam. Hindi, natawa nga ako sa video ni Boss Bay At sama daw ng ugali ni Claire Kumakain pa in-interview ka agad. Lumuya pa. Oo nga naman. Bastos Pero grabe yung nila nun, Talagang, sabi niya, Sir, ang sipag-sipag mo. Kaya ka nagkakasakit. Anong sabi ng doktor sa'yo? Alam mo yung usapang lasing? Parang mga ugat. Nag-uusapang lasing, tapos parang niloloko nila yung kasamahan nila. Uy, galing mo, pogi mo. Parang usapang lasing, tapos siya bumili ng alak. Kaya parang bolang-bola niya. Ibang klase talaga to si Auntie Claire. Ayan, kaya alam nyo, ito lagi lang yung babantayan yan si Marcos. Wag nyong lulubayan kasi baka mamaya may mangyari diyan hindi niya na mapanagutan yung kanyang mga kasalanan sa bayan. Ayoko talaga na may mangyari sa kanya masama at sana talaga umabot sa korte siya. Yun lang. Tama. Parang kalaguman niya, no? Ang dami niyang kalakuan Sayang naman. At ayoko rin takas siya yung ginawa sa tatay niya. Ay, wag. Hindi na uso yun. Hindi kasi once and for all dapat may mangyari sa kanila na pananagutan. Pangalawa na to sa pamilya nila Tama. Di ba? Nanagot ba yung pamilya nila noon kahit sobrang dami ng napatunayan pagnanakaw? Nanalo pa nga to Ayun na nga Tapos eto na naman, gusto na naman natin mag-disappear lang dahil ayaw na natin. Dapat panagutan na nila to. Tama. Sobra na ito. Kayo, yun lang. Yun sinasabi nila, kapag tumagal pa to ng another 2 or 3 years sa posisyon, baka mas malaking damage pa sa Pilipinas ang gawin nito. So, hanggang apo sa tuhod natin. Hindi mo na masisi, Coach Oli, mga banateros, yung taong bayan na bakit nagdadasal na sila ng ganun. Kasi yung sabi ko, yung kapitbahay ko nagpalit yun Akala niya, the end na Pero it turned out, nagpalit yun hindi natuloy. So bakit ang tao nananalangin na mangyari to sa kanila? Masama sa totoo lang, masama naman na maghangad ng hindi maganda sa kapwa. Pero bakit ang majority ng mga Pilipino ganun? Ano sa tingin nyo? Kasi may justice system. May kakilala din ako na ganyan. Yung sabi niya, binoto ko nga yan Nagsisisi ako, pero gusto ko na siyang mawala talaga. Ano mo, matay, no? Patay talaga, hindi lang mawala sa posisyon. Di ba? Frustrated na actually, yung taong bayan dahil parang hindi sila nakakakuha
ng hindi na sila nakakuha ng hustisya sa dito sa atin, sa Pilipinas, gawa ng mga huwes, korte, 'di ba? Parang hopeless. Ang dami ng mga rallies nitong nakaraan. Nananawagan ka sa sundalo, nananawagan ka sa mga pulis, wala namang ginagawa. So Yung sa korte kapatid, naman, nagsabi- nakikita mo naman yung korte, parang Yung revelation wala ng kapatid, yung palang, ano na yun, Oo, palang bigat na rason na yun eh. Saka binigyan siya ng chance dahil iimbestigahan eh. So, nanood yung tao. Anong gagawin nitong mama na to? Anong gagawin nitong presidente? Nagtayo siya ng ICI. Walang nangyari. Yung sa kamera, inimbestigahan, hininto agad. Itong Blue Ribbon, binaboy. So, doon pala kaya frustrated na yung mga tao. Kasi nga, nagnakaw ka na, tapos mastermind ka, di umano, nag-imbestiga, wala din. So, ibig sabihin, hindi siya talaga seryoso, managot, yung dapat managot. Kaya, yung iba, hindi man natin kinukonsinte, pero gusto, yun ang gusto eh. Alam mo, napaisip nga ako yung sinasabi nila na yung war on drugs, mas madugo daw. Pero kung iisipin mo, mas madugo tong korupsyon na to. Kasi unti-unting pinapatay yung taong bayan eh. Paano eh? Kasi yung pagbaha na lang. 'Di ba? Grabe na yung mga namatay doon. Mas malala to sa yung gilagid niya. Ayun nga. Oo nga no. O mas Tsaka madugo. yung war on drugs ni PRRD, marami mang namatay, for discussion purposes, marami mang namatay, yaan ang nagluklok kay PRRD. Yung war on drugs. Meron ba magluluklok kay BBM dahil sa ghost projects? Malayo, wala eh. Imposible, yan nga ikakalubog. At halimbawa, madagdagan ang buhay ni PRRD at uulitin niya yung war on drugs na yan, lalo pa siyang susuportahan. Ibig sabihin, tama yung ginagawa ni PRRD. Yung reklamo dyan sa war on drugs, kundi itong mga makakaliwa, itong mga peking human rights advocate, sila lang naman eh. Yung mga ayaw nito, pero majority talaga ng mga Pilipino, ako sa tuwing nagsumasakay ako ng Uber, taxi, here, and kung saan man ako nandito sa Pilipinas, lagi kong binibate yan eh. Yung masasabi mo, kuya, na sa war on drugs ni Pangulong Duterte, lahat sila pabor eh. Pabor. Lahat sila eh. Talagang ang nag-benefit talaga doon yung masa eh. Yes. Kasi ang dami talagang lulong nung panahon. Tandaan ninyo, napuno yung mga kulungan ng mga surrenderies eh. Pati Hindi ba? rehabilitation. So ang dami nag-surrender eh. Nakafocus lang sila doon sa mga namatay. Pero sa pagganap sa tungkulin nito, ang mahirap nito, yung mga namatay ngayon, sa pagnanakaw eh. Correct. Hindi ba? Yung mga yung damage na pinag-uusapan natin kanina, yung 2 years pa na itatagal ni BBM dito sa Pilipinas, mas malala pa yan. Kasi eto, sa tingin ko, ang gagawin nila dito is sasanggain na lang nila yung mga kritisismo, yung mga binabato sa kanila. Kasi ngayon, sobrang dami na talaga ng kasalanan na gawa nila sa Pilipinas. Yung 3 taon nga na wala silang problema Wala silang nagawa. Ngayon pa, napakaraming ibinabato sa kanila. So wala na talaga magagawa. Kundi sagutin yung mga akusasyon na binabato sa kanila at sanggain yung mga kritisismo na ibinabato ng mga Pilipino at ng mga kalaban nila sa politika. Grabe rin ang propaganda ngayon ni John Vic Remulla. Sabi niya, malinis na daw ang PNP. At lilinisin naman daw niya yung BFP. At bibigyan niyo ko ng pagkakataon, simula nung naging DILG ako, nakuha ko yung recipe. Alam na dyan magagawin? Alam ko na gagawin sa Pilipinas. Kamusta yan sa Cavite? Sa amin? Anong ginawa naman sa Cavite? Ang naalala Gusto ko. ayusin yung Pilipinas. Yung Cavite ba, naayos niyan? Hindi, siyempre hindi. Ako, honest lang ako Huwag kayong magagalit sa akin, mga Remulla. Ang lumanak lang sa isip ko Alam mo yung kolong-kolong na tricycle? Yung parang Thailand? John Vic Remulla. Bokyo. Ang dami nun, di ba? Yung ang tawag tok-tok. Ayun, tumanak sa una ko, yun lang. What ginawa niyo yun? Sa kanya yung mga may mga ganun Alam mo, hanga din ako dyan kay John Vic. Alam mo kung saan? Yung pag-announce niya na walang pasok. Ayun lang. Yun lang. Natatandaan ko sa kanya. Mag-announce na walang pasok. Maaga siya mag-announce Yun lang. Maaga magising. Ako, pag naka-announce yan, walang pasok. Naman, maaga ka lang, naka-announce na siya. Umaaraw. Di ba? Alam mo kung bakit mapagmahal yan sa mga estudyante.
Oy, teka. Teka. Parang may alam ka. Sino mga estudyanteng... Lian. Basketball player? Ay, naman ako alam ko may scholar siya. May mga scholar yan. Mga scholar. Ay, may nararamdaman yan si ano eh. Ako? May kumantay pa lang nararamdaman ko yung kapaklan. Kapitik pa lang. Pero sa Milason, kumpirma ako. Mado, no? 77%. no? 77%. Kaka yung lima ang mga babae nagpapapuno sa mukha. Oh. May Milason. Ayoko na, baka makasuhan ako. Pero nararamdaman kong bakla ka. Yun lang yun. Nararamdaman kong bakla. Pero hindi. Krimen ba maging bakla? Hindi ko lang. Oh, hindi naman pala. Bakit ka kakasuhan? Yung puno sa kwet. Papasukip yan. Walang iya kayo. Final message sa mga banateros. Ako na. Ikaw muna. Sana matapos na lahat ng mga kagaguhan ng mga gobyerno na to. Namusin na akong mamaster ko kaya na 2 years pa hintayin. Sasalag na lang sila ng sasalag. Habang sumasalag sila, nauubuhan tayo ng pera. Nagpapayag tayo ng malaki ng Pilipinas. Kaya dapat na yung buwan alaw. Tapusin na yan eh. Supportahan natin si Governor Cabot Simpson at ang kanyang mga kasama. Maganda yung ginagawa nila para sa bayan yan eh. Sana matapos na kasi ayokong lumalaki yung mga anak natin lahat, di ba? So, ayokong maranasan nila yung gulo, kahirapan. Ayokong magkaya tayo sa ibang bansa. Yun lang. Maraming salamat palagi, Banateros. Pastor Kubuloy, makikita pa tayo. Sinusun boss, Pastor. Maraming salamat po. Sa akin, wala naman akong ipasasabihin kundi doon sa mga nawawalan ng pag-asa kasi parang may mga tao na ayaw na manood ng balita kasi wala din doon nangyayari. So huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil habang may buhay, may argota. May argota. May habang may pag-asa. buhay, may pagmamahal. Yun. Sige, Ano RJ. lang, tayo lang sa mga Pilipino, bantay-bantay lang tayo sa nangyayari sa gobyerno. At syempre, huwag kayong manood dun sa mga nag-aaway-away ng mga vloggers. Huwag niyong pansinin yun. Saan lang tayo? Focus lang. Focus lang. Coach Oli. Mga DDS, huwag tayong mag-aaway-aaway, ha? Move on na. Sa'yo mo, move on na. Pag move on na. Oo, wala nang sumbatan, no? Move on na. Kasi Coach Oli, ano ba talaga? Bakit ba may hugot ka talaga? Oo. Banat Bay? O, ayun na nga. So, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Banat Bay. Dito nagtatapos ang episode ng Banateros at Vox Populi ngayong araw ng Sabado. Ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.